Kumbinsido si Coach Cheng Gao na buo ang kanyang grupo para kumuha ng kampyonato matapos ang ilang beses na pagpasok sa semifinals. Inihahalin tulad naman ngayon si RSJ sa mga tigasin at dating PBA import kasama si Justin Brownlee. Siniguro naman ni Justin ang kanyang commitment sa Barangay Ginebra at Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Habang naghahangad si Coach Jojo Lastimosa at buong grupo niya sa TNT ng isang Grand Slam sa pagpasok ng Philippine Cup ngayong Abril, tila magiging balakid naman sa kanilang hangarin ng grupo ni Coach Cheng Gao. Ayon sa dating Gilas mentor, parang malapit na umano nilang makuha ang minimithing kampyonato. Narito ang report. Tutukan natin si Coach Cheng sa report ni Dodo Katakutan ng Spin. Sa grupo na meron kami ngayon, parang ando na, parang malapit na. Tingin ko, kaya naming makipagbakbakan. 3 beses na kaming straight na nasa semis eh. So every time na naandun ka sa semis, matututo ka, gumagaling ka. So baka yung pang-4, maka-breakthrough ka na. Tingnan natin. So parang feel ni Coach Cheng Gao na malapit na silang bumingo, yung rain or shine. Kaya siguro kung nag-ahangat talaga yung TNT Tropang Giga na ngayon ay tinatawag silang TNT Tropang 5G, tila handa naman ng grupo ni Coach Cheng sa susunod nilang hakbang dito sa PBA. Naniniwala or nararamdaman kasi niya na kaya na nilang bumaklas ng isang matigas na kupunan bunga ng malimit nilang pagpasok sa semifinals. Totoo naman kasi na kapag malimit ka doon sa lugar na yon, like sa semis, doon ka matututo talaga. Matatantya mo kung ano yung kulang at wala sa'yo, bakit ka napatalsik doon ng 3 beses. So paniwala tayo na napag-aralan na ni Coach Cheng ang dapat gawin once na sumabak ulit sila dito sa semis ngayong Philippine Cup. Actually sayang si Rain Batak eh. Na-trade lang kasi siya sa Blackwater noong February 2024. Tapos tinapon naman siya ng Blackwater noong July 2, 2024 dito sa TNT Tropang Giga kapalit ni Kim Montalvo at Joel Ponferrada at future draft pick ha. Tingin natin kung naalagaan lang sana ng maayos sa Rain ng Batak ng rain or shine, baka sila yung nakinabang dito ng gusto. Eto siya ngayon, no, kumuha ng kampyonato sa TNT tapos kumuha pa ng finals sa MVP. Ang laking achievement nun para kay Stingray, di ba? Ibig sabihin, sayang talaga siya. Anyway, paniwala naman si Coach Cheng sa kanyang grupo ngayon na baka ito na yung oras para makuha nila ang championship na matagal na rin nilang gustong makuha. Kung tila nagkakaroon ng kumpiyansa si Coach Cheng sa kanyang grupo sa pagpasok ng Philippine Cup, inihahalin tulad naman ngayon ni PBA Chairman at TNT Board Governor Ricky Vargas ang kalidad ng laro ni Ronde Hollis Jefferson sa mga dating import kabilang ang kasalukuyang import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si PBA Chairman Ricky Vargas sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Parang pareho siya ni Bobby Parks, Norman Black, Brownlee at iba pa. Pero panahon na lang siguro yung magkukumpirma dyan kung isa siya sa mga all-time greatest imports. Matindi yung argumento, di ba? Pero katulad ng sinabi ni PBA Chairman Ricky Vargas, panahon na lang talaga yung magsasabi kung karapat dapat talaga siyang ihanay sa mga all-time greats. Nabanggit niya dun si Brownlee. Obviously, malaki naging ambag ni Brownlee sa Philippine basketball. Hindi lang sa PBA, kundi maging sa Gilas, Pilipinas. Yan siguro yung masasabi natin na pagkakaiba ni Justin at RSJ. Si RSJ, matigas talaga siya dito sa PBA. Walang duda yan. Pero hindi mo rin kasi pwedeng baliwalayin ang ambag ni Justin dito sa Gilas, Pilipinas and of course sa Barangay Ginebra. Ang laki nun, iba yun. Kaya siguro kinilala talaga ni PBA Chairman Ricky Vargas ang kanyang kakayahan or yung kakayahan ni Justin Brownlee at ihanay sa mga katulad ni Bobby Parks ng Shell, ganun din kay Coach Norman Black na matagal ding naging player ng SMB bago maging coach. Si RSJ nakatatlo na siya dito sa TNT Tropang 5G at base sa pinakita niyang performance sa nakaraang Commissioner's Cup, hindi magdadalawang isip ang grupo ni MVP na pabalikin siya para sa Season 50 ng PBA para maging import ulit. Dinig natin kahit ngayong Philippine Cup, babalik siya dito sa Pilipinas para sa ilang basketball clinic. Kaya ibig sabihin, magiging matagal ang partnership ng dalawang grupo ni RHJ at ng TNT. Base sa inilabas na pahayag ni PBA Chairman Ricky Vargas kung saan hinalin tulad nito si RHJ kay Justin, Black at Parks, pwedeng sabihin na selyado na ang lagay ni RHJ sa TNT Tropang 5G sa susunod na conference. Kaya naman ang katanungan ng karamihang fans ng Barangay Ginebra, paano ang estado ni Justin Brownlee? Babalik pa ba siya sa Ginebra? Ganon din sa Gilas, Pilipinas? Narito ang kanyang kasagutan. Tutukan natin ang mga sagot ni Justin Brownlee sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Magpapahinga muna siguro ako ng konti tapos sisiguraduhin kung handa ako anuman ang dumating na opportunity sa Ginebra o sa Gilas. Hindi pa ako sigurado tungkol sa paglalaro sa ibang bansa. Depende talaga sa hinlalaki ko yan. Pero sa ngayon, nakatutok lang ako sa pagbabalik ng malusog. Siguro
pero hindi ko alam. So sa fans ng Barangay Ginebra, babalik si Justin Brownlee kung gugustuhin ng Ginebra management. Ganon din ang Gilas Pilipinas. Handa naman siya actually, no? Kahit may mga issues sangkot na naman siya dito. Pero yun nga, dedikado siya na makabalik dito sa Pilipinas para samahan ng dalawang koponan kung saan siya nakilala. Siyempre, depende yan sa magiging resulta or hatol ng FIBA kung sakaling magbaba ng hatol, di ba? Sana hindi na, kasi hindi naman performance-enhancing drug yung nakitang substance sa kanyang katawan. Yung paglalaro niya overseas, obviously hindi rin niya magagawa yun dahil sa issue ng FIBA. Maliban na lang siguro kung hindi na siya bigyan ng suspension. And base naman sa kanya, parang wala naman siyang plano maglaro overseas kahit walang problema. Parang hihintayin na lang niya siguro talaga yung magiging tawag ng Barangay Ginebra at Gilas Pilipinas habang nakabakasyon pa siya. Focus din siya sa kanyang injury, yung kanang hinlalaki niya, di ba? Dinig natin baka maoperahan siya dun eh. So hindi talaga pwede kung maoperahan siya. Hindi siya pwede maglaro. Magre-require kasi yun ng pahinga kapag dumaan siya sa ganung proseso. Again, malinaw ang sagot ni Justin. Kung babalik siya ng Pilipinas, maghihintay siya anuman ang magiging tawag ng Barangay Ginebra at ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.